Sa mundo ng panitikan at pelikulang Pilipino, iisa ang pangalang tumatayo bilang haligi at inspirasyon. Mula sa kanyang mga makabuluhang nobela hanggang sa kanyang mga di malilimutang mga screenplay, hinubog ni Ricky Lee ang ating pagtingin sa mga kwento at sa ating mga sarili. Ngayong araw, mas kilalanin natin siya dito sa Power Talks with PR. Ayun, malikot at maliko ang proseso ko at ang buhay ko. And tinanggap ko na yun. Hindi ako linear na tao, I think. Yung mga nakikita nila na paghihirap, oppression, at ako dinaanan ko yan Naamoy ko yung kagutuman sa kalsada Naranasan kong sa apartment ang inuulam namin asin o asukal So nakikita ko yung unfairness ng buhay. Kaya napakadali sa akin na maging aktivista. So I realized na marami akong open wounds and marami rin akong wounds in my life na nagsara at naging peklat. And so, naglalakad akong maraming sugat at maraming peklat sa katawan. You become stronger pag nanggaling ka sa weakness kasi kinokontra mo Tino-turn around mo And I think yun yung lesson namin Nag-persist kami. Nag-work hard kami. Nangarap kami. Hindi kami gumibap, hindi kami bumitaw Magandang araw, Sir Ricky! Magandang hapon. Siguro mag-umpisa po tayo dun sa mga bago niyong likha. Itong Kalahating Baghay na na-publish po, na-release last year. Ito po yung kwento of parang kumaga coming out story ng character. Oo. Bali yun yung latest novel ko. Kwento ng isang pamilya na susundan natin sa loob ng 50 years mula nung 70s martial law hanggang present time. And yung pamilyang yun, may gay, may trans, may non-binary through time. So, in a way, tungkol sa LGBTQIA+ community, but at the same time, tungkol sa isang pamilyang Pilipino, and in general, tungkol sa pag-ibig, pagmamahal. Nakakatawa, sir, doon yung isang part na sinasabi ng isang character doon sa kanyang nanay na I'm gay, ganyan. Tapos sabi ng nanay, ano ngayon? Kasi may mga stories po talaga na gano'n, di ba? Na pag nag-coming out sila, hindi naman nagugulat yung mga mahal sa buhay. Maraming hindi na nagugulat at maraming tangkap na, pero marami pa rin hindi kung minsan may umorder sa amin ng libro, yung iba, nakikiusap na maglagay ako ng dedication. This past weeks, may mga nagsasabi halimbawa na 20 years old po ako, pero hindi pa ako makapag-come out kasi sobrang religyoso yung pamilya ko. At galit sila sa mga bakla. And maski yung first love ko, hindi natuloy kasi hindi rin ako makapag-come out. So, medyo nagsasuffer pa ako ngayon. Pwede po bang pakisulat ng ilang words to ease my pain? May mga ganun ako natatanggap na mensahe. So, sinusulat ako naman ng dedication. So, it makes me realize na, no matter how nag-progress na tayo sa pagtingin natin sa LGBTQ community, andun pa rin yung oppression, suppression. Nung sinulat niyo po ang librong ito, yun po ba yung parang pakay niyo? Is that what you had in mind to help people with their coming out? Or Partly. But in the end, ang daming kwento sa loob na kuminsan naiipon as you go through life as a writer. So, kuminsan sa dami ng kwento sa loob, dumarating yung time na panahon na nitong kwentong ito. Panahon na ng kwentong ito. Like Kalahating Baghay, actually that time nagsusulat ako ng memoirs ko na hindi ko matuloy-tuloy. Then suddenly sumingit itong Kalahating Baghay kasi sa memoirs ko, tinignan ko yung diaries ko nung 70s and 80s. May mga naalala ko noon. So, pwede itong gawing material. And so, siningit ko itong Kalahating Baghay. Tinabi ko muna yung memoirs. And so, nasulat ko to. Ito yata ang pinakamabilis kong nasulat na nobela. 5 months, 6 months. Usually, it takes me a year or more. Sir, sabi niyo parang minsan, parang nasa timing yan. Na kung kailan ilalabas ang kwento. Parang yun yung nangyari dun sa Kabilang sa Manokawala. Biglang, parang okay na nailabas to mula sa loob. But the problem with me is magulo ang timing ko. As a person, hindi ako tumatawid sa straight na path. May liga ako sa liko-liko. So, like, ginagawa ko yung memoirs, biglang ito.
may sinusulat ako ng script, may papasok na another idea, lilipat ako doon. So, medyo, ayun, malikot at maliko ang proseso ko at ang buhay ko. And tinanggap ko na yun. Kaya madalas tatlo, apat na projects ang ginagawa ko sabay-sabay. When I was writing Moral, I was writing Himala and Haplos. Sabay-sabay kasi nga, ayun, kailangan lumiko eh. And open ako sa mga liko. Hindi ako linear na tao, I think. Ang galing sir, kasi yung ibang tao hindi nila kayang pagsabayin. Pero kayo, parang doon kayo nagte-thrive kapag sabay-sabay. Yes, hindi dahil mahusay ako, kundi dahil mahina ang concentration ko, maligalig ako, restless ako, hindi ako mapakali. Like pag nasa bahay, gusto kong lumabas. Pag nasa sasakyan, kailangan may ginagawa, kailangan punuin ng kung ano man ginagawa yung time. Yung utak ko laging maraming laman, hindi pwedeng bakante. So, madali ako mabore pag may ginagawa ko isang script. And pag nabore na ako, lipat na lang dito, then lipat. So, hindi dahil mahusay ako, kundi dahil mahina ang concentration ko, hindi ako makafocus. And it was a defect, a weakness for a long time sa tingin ko. Kasi nakikita ko yung mga kasamahan kong nagsusulat, nakaka-focus sila, isahan magsulat ng script at natatapos nila. Ang organized nila. Sabi ko, ba't ako ganito kalikot at kaligalig? But through time, na-realize ko na kailangan tanggapin mo kung ano ka eh. And then make the best of it or turn it around. So when I turned it around and made it work, sabi ng mga tao, husay mo naman. Kapag sulat ka ng 3 scripts na sabay-sabay. So naging strength bigla? Naging strength bigla na hinahangaan nila. Sabi ko, kung alam lang nila na nagsimula yun sa weakness. Mulang paggising hanggang matutulog na, tumatakbo yung mind ko, hindi nagpapahinga. Kung anong sinusulat ko, nasa mind ko. Kung anong problema, usually may problema sa pagsusulat eh. Paano ba to? Anong gagawin ko rito? Paano mabubulgar yung katotohanan? And so on. So nasa mind ko yun. Hindi ko matanggal. Kaya yung mga doktor ko, ang sinasabi nila sa akin, you have to slow down. Kailangan relax muna. Relax ka muna. Hindi ko magawa. Pag tinatry ko mag-relax, lalo akong natetense. So, parang nakaka-relate ako dun, sir. pag nasanay ka na, di ba, pag tumigil ka, parang lalong nawalan ka ng silbi at lalo kang nare-restless. But when you keep moving, parang it just flows eh. Parang mas relaxed ka eh. But I've been trying to slow down a little lately. Nagme-meditate ako, nagbe-breathing, pero marirealize ko, ang dami ko na maling gustong gawin. So, sige na, gawin na. Ang daming kailangan gawin eh. And siguro, it keeps me happy. It makes me happy na maraming ginagawa. Siguro, sir, kayo tipong pag nagme-meditate kayo, mas lalong marami kayong iniisip. Yes. Although sabi nila, hayaan lang. Sige, alis din, etc. And so on. So, okay. And so on. And kung minsan may biglang papasok na bagong idea, pwede ito magandang ipasok ito sa isang kwento eh. So, kailangan ko in-note down. So, yun. But, I'm happy being busy. Ang nai-imagine ko, sir, sa kwento nyo, parang isang batang malikot. Siguro. Kasi very active. Nung bata po ba kayo, gano'n na yun? Marami kayong iniisip, marami kayong ginagawa. Hindi ko sure. Siguro, yeah, I think. Pero, hindi ko masyadong maalala. Ang maalala ko, more than malikot, maligalig, yung I cannot stay put. Kailangan gumagala, kailangan pumupunta ko saan-saan. Looking back, kasi nang napansin ko yon and when I was writing my memoirs, iniisip ko na, ba't ba ako ganito? Looking back, nakita ko na, siguro dahil sa karanasan ko. Kasi namatay yung nanay ko when I was 5 years old, and then a few years later, namatay yung tatay ko, inampun ako. 5 years old pa lang, inampun ako ng mga relatives. And then lumayas ako nung 4th year high school, and then kung saan-saan ako tumira sa Maynila. So siguro yung fact na wala akong talagang family na rooted ako doon, at kung saan-saan ako tumitira, nakikitira, lipat ng lipat, siguro in a way it did something to me. It made me restless. It made me rootless, walang roots. So easy to move around. Yeah, hindi ako makasettle. And nakita ko na baka ang pinakamagandang paraan para mabuhay is not to settle, but to keep moving around. And so siguro yun, doon na-create yung being ko as like that. Kasi nang tinignan ko yung mga karanasan ko sa buhay, mga sinusulat ko, it keeps moving around, malikot, like Kalating Bahagkari, 50 years, and then lumilipat-lipat. Sino ba talaga ang bida dito? Siya ba? Yung nanay ba niya? This character? And so on and so forth. So, nakita ko na sa mga works ko, maligalig din eh. It goes left and right, at liko na liko.
Kasi siguro nga yung buhay ko hindi siya straight path. So tinanggap ko, in-embrace ko. Marami po ba kayong likong dinaanan bago Yeah. nyo na-realize na gusto nyo maging isang manunulat or scriptwriter? Konti lang. Yun ang isa sa pinakasigurado sa buhay ko siguro. Well, nung bata pa, gusto kong maging doktor, gusto kong maging pari, gusto kong maging teacher, and so on and so forth. But around grade 6 or first year, gusto ko na maging writer noon pa eh. And the moment na na-decide ko yun, na-realize ko na wala akong alam na ibang kayang gawin eh. Never ako natutong magluto, mag-drive, magsayaw, kumanta. Very clumsy ako sa buhay ko. Up to now, ang feeling ko very clumsy and inept ako for life. So, pero writing, sabi ko, kaya ko to. So, since high school, nag-focus na ako na maging writer ako. Pero sa tingin nyo, saan po galing yung hilig nyo sa pagsusulat? Is it because marami kayong napanood na pelikula nung bata kayo? Nung 5 years old ako, yung kapitbahay namin, and eventually yung yaya namin, binabasahan ako ng comics. So sa comics ako nagsimula. Sa probinsya po to, sir? Sa probinsya, sa diet, sa Bicol. Binabasahan niya ako ng comics. And so natuto akong magbasa, maski hindi pa ako marunong magbasa. Kasi na-associate mo naman yung pictures dun sa mga salita eh. And so nagkakwento siya, nagbabasa siya ng comics. And then eventually, dahil gusto kong lumayas, mula nang inampon ako, gusto ko nang lumayas. Di ba? Pag ampon ka naman, you feel you don't belong. You feel na hindi ito yung mundo ko eh, don't belong eh. You feel na outsider ka eh. So, layas ako ng layas, hindi naman ako mag-succeed na makalayas. So, ang naging paglalayas na ginagawa ko, pumunta ako sa library, nagbabasa ng libro. Pag nagbabasa ako ng libro, ang nagiging feeling ko ngayon, hindi na ako yung payat, nasakitin, na may inferiority complex, na gustong lumayas, na bata. Parang may nababasa akong mga libro na gustong-gusto ko, ang feeling ko, parang itong librong ito, naiintindihan niya ako. Parang itong librong ito, nakikita niya ako. Alam niya yung pinagdadaanan ko. So, I started embracing those books. At marami pala sila na nakakaintindi sa akin. And so, naging parang langit yung library where andito itong mga librong ito na nakikita ako at naintindihan ako. After that, I discovered the movie house. And nagsimula akong manood ng sine sa front row. And again, the same feeling. May mga characters na ito na pinapanood ko. Parang nakikita nila ako at kinakausap nila ako. Alam nila yung pinagdadaanan ko. At hindi ko kailangang lumayas agad. Kasi parang kinukup-kup nila ako ngayon. So mula noon, inisip kong gusto kong gumawa rin ng mga kwento na makakagawa ng ganitong epekto sa ibang mga tao. Na pag may ginawa kong kwento, malalaman nila na naintindihan ko kayo. Andito ako, hindi kayo nag-iisa. And so I think that's how the dream started. And so I started writing stories on my own. So until eventually, nung 4th year high school ako, nabasa ko sa Filipino Free Press, yung Filipino counterpart ng Filipino Free Press, na tumatanggap sila ng short stories, maski sa mga baguhan, at may bayad. So, gumawa ako ng short story. Hindi ako marunong mag-type. Nakitype ako doon sa repair shop. Tinulungan ako ng may-ari. Nagpadala ako ng short story dito sa Manila na may kasamang sulat na sinasabing orphan ako, ganito yung pangarap ko, I feel alone, and etc. etc. Tinanggap yung short story. I think dahil maganda yung sulat ko. More than the short story. More than the story. I think na-touch siya doon. Tinanggap and I got 50 pesos at that time. So with that money, I realized na I will be a writer. I can be a writer. I can earn a living being a writer. And so lumayas ako sa mga nagampon sa akin. 2 weeks before graduation, lumayas ako. Nakitira muna ako sa isang kaklase. Then graduate kami. Then that very evening, lumayas ako ng daet. Nagpunta ng Maynila kasama yung 4 na kaklase. I didn't know where we were going. I don't know kung may trabahong maghintay. Wala akong pera except kung magkano yung kukunti na nandun. Pero ang feeling ko, nakalayas ako. I wanted to do this. And I think that's the biggest decision, the most important decision I've made in my life. Since then po ba, nakabalik na po kayo ng diet? Yes. It took years bago ako bumalik. Pero ngayon, every fiesta, June 24th, bumabalik ako. Nagdodonate ako ng books doon sa library. Namatay na yung librarian doon na mabait at nagdodonate ako ng libro doon. Nakipagkasundo ako sa mga kamag-anak ko, ng nilayasan ko. So okay na, I'm okay. I go back once a year.
Nung pumunta po kayo, nung naglayas kayo ng fourth year high school, hindi pa po kayo tanggap sa kolehiyo noon? Wala pa. High school graduate ako at wala naman akong pera. Part ng reason kaya ako lumayas, I wanted to study in Manila. Walang perang pampaaral at hindi ako pwedeng paaralin. So wala pa. So, tumira kami sa squatters area for a while nung 4 kong kasamahan, bali 5 kami, doon sa isang kamag-anak nila. And then nakahanap sila ng trabaho sa factory ng payong. And eventually nakahanap ako ng trabaho as a waiter, 2 kami. And then nag-rent kami ng apartment. 5 kami sa apartment, 4 yung silya. So yung sunat ko dun sa book of essays ko kulang na silya. Tuwing kumakain kami, may isang Nasa sahig. nakatayo o nasa sahig. Pero ako, dahil ako yung pinakapayat, ako yung pinakasakitin, ako pinakamahiyain, ako yung pinakaalagain, hindi nila ako pinapatayo. So, pinangako ko sa sarili ko na balang araw pupunuan ko yung kulang na silya. Partly because yung gratitude ko dito sa mga kaibigan ko na inalagaan nila ako. So, I think it took about a year ng pagtatrabaho bago ako nakapag-aral kasi para makapagpunan ng pera. So, naging waiter ako sa DeMarc's. And then, nag-accounting clerk ako sa isang factory. And yan, kung ano nung trabaho, nag-salesman ako, etc., just to survive. Pero habang dinadaanan yun, siyempre, struggle yun, and you feel miserable na paano ko magsusurvive. But looking back, I realized na ilan yun sa pinakamagagandang karanasang dinaanan ko sa buhay ko. Kasi, ang dami niyang naituro sa akin na yung iba hindi ko na-realize that time, at yung iba hindi ko ma-formulate, but it did a lot of things, I think, sa pagkatao ko And I think itong mga ginawang ito sa pagkatao ko, I think yun yung lumalabas sa karamihan ng sinusulat ko na nagugustuhan ng mga tao. So, precious pala yung mga karanasan yun. Like, one time, nung nag-enroll ako finally sa Lyceum, journalism, nagtatrabaho ko sa accounting clerk dun sa factory. What I would do para makatipid, trabaho sa factory the whole day, and then mag-aral ako sa gabi, and then maski hindi pa nagdi-dinner, at around 9 or 10, maglalakad ako pabalik doon sa Arangke Market where nakikitira ako sa ilang kababayang mga Bicolano. So one time, hinimatay ako sa gutom sa Avenida. Nag-blackout ako siguro mga 5 minutes or so. Di ko alam, it seemed long Until nakabangon din ako at nakauwi ako. Whatever man, gutom or kung ano yun So, habang nangyayari yung mga ganon, you feel really bad. You feel na, ba't nangyari sa akin ito? Ba't yung iba mga privileged sila? Bakit sila nagagawa ang gusto nila? Ba't sila nakakapag-aral na hindi kailangan magtrabaho? But again, yung sinabi ko kanina, but looking back, parang you're blessed. You're blessed na nabibigyan ka ng maraming karanasan. Maraming mga taong dumadaan sa buhay na masyadong quiet at pleasant ang buhay. Kukunti yung nadadaan ng karanasan Pero ko, parang comics Tad-tad sa karanasan yung buhay ko So, nakita ko na blessed ako dahil doon. And more important siguro than that is blessed ako kasi natingnan ko siya eventually in a positive way. Eventually lumipat ako ng UP. Nung nasa UP na po kayo, sa Manila pa rin po kayo umuwi or nasa campus po kayo? May time na naghanap ako ng ibang trabaho na hindi nagkaya doon sa factory. So, naging tutor ako ng English and Math sa mga Chinese kids sa Binondo. So, kuminsan doon ako sa kanila nakikitulog. Kaya lang ang lamig-lamig ng aircon. Hindi ako sanay sa aircon. And then, magbabiyahe ko pa uwi sa UP. There was a time na wala akong tinitirhan sa faculty center. Wala na yun. Nasunog na Doon, yun yung mga kwarto ng mga professors. Kuminsan doon ako nakikitulog at kumot ko yung kortina. Naliligo ako sa CR doon sa eskwelahan. Until eventually, tumiran ako sa UP, nag-board, and then nag-dorm, and so on. And umayos-ayos ang buhay ko. But all the time I was studying, I was working. Naging mas magaang na lang, student assistant, or tutor, and nung second year ako, naging proofreader ako sa magazine. So, naging proofreader, then copyreader, then eventually, staff member ako ng magazine while I was studying in UP. So all the time, I was working pero mas magaang na kasi writing na. At yung gusto ko nang gawin. Saang point nyo, sir, naramdaman yung nakakaginhawa na? Parang hindi na ganun kabigat yung dala-dala po ninyo. Ang daming nangyayari sa palibot Hindi mo pwedeng hindi makita
And so, kakayayaya sa akin, sali ka na, magra-rally tayo, o magde-demo tayo. Then eventually, nakikita mong tama sila eh. Yung mga nakikita nila eh, na paghihirap, oppression, oo nga eh, at ako dinaanan ko yan eh. Naamoy ko yung kagutuman sa kalsada eh. Naranasan kong sa apartment, ang inuulam namin, asin o asukal eh. Kunting kanin, and then ano na eh. Naranasan kong kaming 5 magkakaibigan, hating gabi, gumising kaming 2 kasi gutom na gutom kami, naghanap kami makakain doon sa apartment at asin lang ang ina namin. So nakikita ko yung unfairness ng buhay. Kaya napakadali sa akin na maging aktivista. So naging aktivista ako, and eventually nag-full-time aktivista, and nag-martial law, and then nag-underground, and then nakulong, nahuli, ni-raid ng mga sundalo yung lugar na inarkilan ko, na mag-isa lang ako, maliit na lugar, Armalites and all. And so nakulong ako ng 1 taon sa Fort Bonifacio. Nabasa ko, sir, na nung parang in recent years, binalikan nyo yung lugar kung Yes. saan po kayo Yeah. nakulong at Yes. na-detain. Tapos parang nagulat kayo na talagang commercial establishments. 5 kaming hinuli doon sa bahay ko. Mag-isa lang akong nagre-rent ng room. And then lahat ng pumunta hinuli. Si Pian Lumbera, National Artist for Literature. And then si Joan Maglipon ng PEP. And then Flor and so on. So, I think 5 kami lahat. So, lahat kami hinuli. So, nag-get together kami years ago at trinace nga namin yung lugar. Dito may sapa dito sa labas ng ano eh. At ito nga ba yung military barracks yun na ginawang kulungan eh. So, parang somewhere there, it brought back memories. And nagtanungan kami sa isa't isa na, sa tagal na, nahuli kami at kinulong 1974. Buong taong kami ng 1974 nasa kulungan. So sabi namin, lahat tayo nasa pagsusulat. Wala man lang isa sa atin nagsulat about it. So napaisip kami. Siguro it was too painful at that time. Or siguro madaling isip mo magsusulat, pero pag sinusulat mo, nahaharap ka na sa sarili mo ulit noon. Hindi ko alam kung bakit we never wrote about it. But I'm trying to write about it na in my memoirs. So, dun yun na, parang that will be the first time na talagang tatalakayin nyo at pag-uusapan Although nagkukwento naman ako sa mga tao ng ilang mga, pailan-ilan na mga kwento sa loob. Yung 1 year ko sa loob, slightly painful kasi I was sickly nang hinuli ako, and siguro a month or 2 after ako nakulong, I started coughing blood inside prison. Blood from the lungs na ang dami na nakakapuno ng lata ng biskwit that time. So, yung mga kasamahan sa loob, tinatry nilang i-contain yung bleeding, acupuncture and all, hindi ma-contain. So, finally, I had to be brought to the hospital. Ganong kasama, nag-collapse yung lungs ko kasi it took me 3 months bago ko binalik sa kulungan. Nag-collapse yung left lungs ko. And then after a few months, nag-relapse ako. I started coughing blood again. And so, nag-apela kami sa authorities na kung pwedeng ibalik ako sa ospital. Ayaw nilang maniwala. Ayaw na nila akong ilipat doon sa ospital. Baka doon nagsisinungaling, naghanap ng dahilan. So, humingi kami ng tulong kay Gemma Cruz Araneta, na kaibigan ni Juan Ponce Enrile, who was the defense secretary at the time. And so, papayagan daw ako. So, one afternoon, pinatawag ako sa guardhouse. Pagpunta ko sa guardhouse, may colonel na naghihintay. So, sabi niya, ikaw ba si Ricky Lee? Sabi ko, oo. Yung sumulat na para ilipat, opo. Ikaw yung writer? Opo. Umuubo ka daw ng dugo? Sabi ko, opo. O, umuubo ka nga ng dugo? Sabi yung colonel. Sabi ko, sandali po. So, nag-concentrate ako, and then I started coughing and coughing and coughing. Walang lumalabas na dugo. So, sabi niya, talagang sinungaling kayo eh, mga aktivista kayo eh. Sabi ko, hindi po, sandali lang po. So, nag-focus ulit ako sa sarili ko, and then inisip ko yung nangyayari before. Pag umubo ako ng dugo, and then I started coughing again and again and again, wala pa rin lumalabas ng dugo. So, sabi niya, yun, sinungaling ka talaga, tanggalin mo t-shirt mo, pagkasumandal ko na niyo ito ng picture. So, habang naglalakad ako pabalik sa kulungan, sa barracks, mixed yung emotions ko. Galit ako sa sarili ko na ba't hindi nag-cooperate, binitray ako itong katawang ito na dati naman masagana lumalabas lang itong dugo. And at the same time, nalulungkot ako and nagagalit ako. Ba't ako sumunod sa inuutos ng colonel and so on? So, halo-halo lahat at feeling ko walang silbi. It's experiences like this that again
looking back, as a person and as a writer, iniisip ko na may iniiwan siyang sugat, bubog, sa loob. And yung bubog, hindi nag-heal kasi never ko namang nakita uli yung kernel. Never ko naman siyang nasalubong na may sakit at siya naman ang pinaubo ko ng dugo or tinulungan. Hindi na siya nasara. So nag-i-stay siya parang as open wound. And so I realized na marami akong open wounds and marami rin akong wounds in my life na nagsara at naging peklat. And so, naglalakad akong maraming sugat at maraming peklat sa katawan. And even if masama yung mga nangyari, in the end again, I feel blessed na na-survive ko yung lahat. And I feel blessed na marami akong peklat at sugat compared sa ibang mga tao. Because I think it made me a better person and a better writer. Because I think you become stronger pag nanggaling ka sa weakness kasi kinokontra mo eh. Tino-turn around mo eh. Yun yung sinasabi ko di ba? Yung itong weakness ko, pag hinarap ko at tinurn around ko, magiging stronger ako kaysa sa usual. Itong sakit na to, pag tinurn around ko, magiging healthier ako kaysa sa usual. Kung wala kang tinurn around, you're healthy, you're just healthy. Pero dahil nanggaling ako dahil nanggaling sa lupa, pag tinurn around, mas malawak kaysa kung nanggaling dito sa gitna na one straight line lang. Tingin niyo po ba, nag-a-apply din po ito sa, kumbaga sa writing process niyo, na your weaknesses just make you stronger, so makes the end product so much more beautiful? Yes. Sa writing, lagi kong sinasabi na, in the end, lahat sa writing nagsisimula sa wala. Kung ano yung wala sa'yo, kung wala akong justice, kung wala akong feeling ng belonging, iyon yung nagtutulak sa akin para magsulat. Kung ano yung wala sa atin, yun ang nagiging driving force natin sa buhay natin. Kung mulang pagkabata, ang feeling mo, hindi ka minamahal ng mga pamilya mo, ng mga mag-anak mo, and so on. Bilang tao, bilang writer, mas matindi mong nasusulat yung tungkol sa mga taong walang nagmamahal. At mas magsisikap kang habulin yung pangarap mo kasi meron kang wala na gustong punuan. May silya ka na dapat kompletohin. So, ang isang policy ko ngayon sa buhay at sa pagsusulat is, yung wala, kailangan i-recognize natin and it will become your driving force. So, ang dami mga taong nagsasucceed dahil nanggaling sila sa wala. Pinupunuan nila yung wala. And all throughout life, di naman natin mapupunuan totally yung wala. So, we keep pushing and we're being driven lalo. So, that's okay. So, nagpupuno tayo ng wala, habang nabubuhay tayo. Pero, in the writing process, dapat po ba may, parang, ano yung step 1 para sa inyo? Kailangan ba uupo kayo to concentrate on one item? Or if you experience something? Yung idea muna can come from different places. Pwedeng real life incident like yung Himala. It came from an actual incident in 1966 sa isang 11-year-old girl sa Mindoro, Cabra Island at Mindoro. Nasabi niya, pinagpakitaan siya ng mahal na birhen. And so, nabago yung buhay doon sa buong island. So, it came from an actual incident. Pwede rin namang manggaling sa producer. Like Star Cinema says, gawa tayo, Ricky, ng project for Vilma Santos. Something different kay Vilma. Although naging OFW na siya, OFW ngayon sa Hong Kong, isama natin si Claudine, kasi gusto namin si Claudine sumunod sa path ni Vilma na pwedeng hero, pwedeng anti-hero, hindi goody-goody laki. And then gamit na natin yung kantang Anak. So, it can come from that, and then magbe-brainstorm na kami ng co-writer ko what to do. So, it comes from different areas, so different sources. Or, pwedeng sa mind lang, ay gagawa ko ng, like itong Kalahating Bagari, gagawa ko ng tungkol dito. Or, the other book that I came out with, yung Kabilang sa Mga Nawawala, or Among the Disappeared, it was a short story before, and dahil bilang aktivista, alam ko yung karanasan ng mga desaparecidos, yung mga dinudukot at nawawala. So, it started with an idea, and then finish out ko lang into story. So, it can come from any of those sources. But eventually, you have to sit down. Ang mahirap sa pagsusulat, you don't want to sit down to write. Hindi ko alam sa inyo sa news, but habang nag-iisip ako ng idea, ang ganda-ganda ng idea in my head. At proud ako. At kumisan, pinipitch ko sa mga kaibigan, ang ganda-ganda. Oh, ganda-ganda. And you keep trying to make it better and better and better in your mind. And dahil takot kang maupo para magsulat. Kasi you might realize na hindi siya maganda.
And also because mahirap talaga magsulat. Masarap mag-isip na magsusulat ako at masarap mag-isip na nakapagsulat ako. Pero the act of sitting down to write, trabaho talaga siya. So, medyo may ganun. Medyo daunting tibo pa, sir, ang blank page And or then a blank screen. Yes. Pag mag-uumpisa ka. And sometimes, parang... Where to start? Yeah, that's what's always the first, hardest part, no? Yes, what's The the first beginning. word or the first sentence? So, kuminsan, pag may feeling ako na ripe na yung idea, pinahinog ko na, meaning, ilang araw yan na nasa mind ko muna bago ako magsulat Yung, like I imagine I'm the character or the other character, I keep thinking about it. So, day in, day out yan. Whatever you're doing, you're writing in your head. Muna, fleshing out the idea. Naliligo, naglalamierda, and so on, kumakain, nasa mind mo, matutulog, etc. Hanggang eventually, parang magbuburst ka na. Kumbaga, nothing derogatory about it. In fact, sa akin, maganda, kumbaga, buntis ka na. So, ready mo nang ilabas natulog yung baby. Down sa yes. Parang, gusto nang lumabas itong baby. Gusto nang magkaroon ko na lahat. Doon ka medyo takot kasi na kapag paglabas ito, hindi pa siya maganda, hindi pa ako ready. Pero days before that, you keep trying to make yourself ready para punuan yung blank screen. Kasi yun ang nakakatakot Pag ready na siya, then I start thinking of the first 2-3 sentences or the first scene in my head. Para at least may sasampayan ako, may mahawakan ako pag upo ko. So I think of that. Ano kayang first sentence dito sa nobela? Ano kayang gano'n? Marirevise pa eventually, but I need that. So, the moment may ganun na ako, alam ko na naman at least kung anong isusulat ko na first scene. Siguro bahala ng scene 2 and scene 3. So, I sit down and write. The other thing that makes it easy, that eventually made it easier for me through time is na-realize ko na may isang paraan pala para mas magawa ko siya ng mas madali. I write every morning, which is the best time for me to write anyway. I wake up at 4 or 3 or 5 and then I write. Ginawa kong policy sa sarili ko at practice na every morning magsusulat ako, maski walang deadline, maski walang susulatin. Parang exercise. Kailangan habit siya. Oo. But more than exercise actually, kung sabi ko, para kung nagtatrabaho, lahat ba nagtatrabaho sa opisina, enjoy sila magtrabaho? Hindi naman. 80% of the time, you drag your feet to go to work. Di ba? Hindi naman, uy, excited ako. Mag-waiter na or what. Hindi naman, you drag your feet. So sabi ko, para akong trabahador din. Nagsusulat ako. 80% of the time, tamad ako magsulat. But I have to report for work. Parang 8 to 5, kailangan mag-report for work. So every day, nagre-report ako for work sa harap ng computer. Alam kong pangit ang lalabas sometimes or oftentimes, it doesn't matter, I'm just doing the work. I'm putting in time sa pagtatrabaho. So, ginawa kong practice yun every single day, maski masamang katawan, walang deadline, hindi inspired, tinatamad, etc. Maski na maiksing oras lang, walang minutes lang, I have to write. So, I think eventually nag-adjust yung subconscious ko, na loko ko yung subconscious ko into thinking na I'm always prepared to write every day. So, pag naupo ko ngayon, it becomes easier. And kung pangit ang sinulat ngayon, di pangit, tomorrow it might be better. So, yung sinasabi natin kanina ng pagsusulat na mahirap, na gumaang ng konti, dahil naging habit ko yung ganyan na. I'm a writer, so I have to write every day. Report for work. Naaapektuhan din po ba kayo ng writer's block? Because of this, hindi masyado. Yeah, kasi may block man o wala, I have to write. Anyway. When you say you have to write, about anything po, kahit ano? It can be anything, or, alam mo, if I'm writing a script, I'll just write about that character. Kuminsan, in-imagine kung yung character pumasok sa opisina, hindi ko naman ito gagamitin Sabi niya, ano ba ng mga katrabaho ko rito, at etc. Ba't sila ganito, tinatamad na ako. Lahat na lang that comes to mind, associative writing or what. Assuming the point of view of the character. It might help a little. Or may stray idea na maganda siguro. Sulat ko ano na lahat. Or diary. I write in my diary. But mostly yung sa trabaho, characters. So, hindi ko ina-expect na maging maganda o magagamit. Para lang yung attitude ko sa writing, hindi maging sobrang kailangan maganda, kailangan malinis. Parang when inspiration strikes lang, gano'n. Parang, I just want to express it. I'm a writer, parang ibon ako, kailangan akong humuni. Parang maganda man o hindi. Yes, kailangan, it's my being. So, kailangan kong huminga. So, parang naging ganun. So, gumaang yung pressure na kailangan tumaganda. Kailangan tumalinis na. Definitely, hindi yan magiging malinis kasi ganito lang yan. So, nagiging medyo
laro siya, then hindi natatanggal yung joy ng writing. Kasi ang isang mahirap sa writer is pag natanggal na yung joy ng writing. It's just work, I have to meet the deadline. Kaya pagbigyan yung gusto ng director, ng producer, o ng artista, nawala na yung joy ng pagsusulat. So, yun. So, iniiwasan natin. yes. Writer's block, I think, in the end, baka kasi, ina-expect mo na yung baby lumabas na 3 months pa lang o 5 months pa lang Hindi, kanya-kanyang panahon na hinahanap ng material minamadali mo Baka hindi pa siya handa, hindi pa hinog, you haven't done enough research, you haven't done enough pagmumuni-muni or pag-fleshing out or brainstorming. Maybe you're not even ready to write it this year. Maybe you have to set it aside and write it maybe 2 years later when you're more prepared to write it. So, don't force it. Yung work nyo, sir, syempre binabalik-balikan po yan, di ba? Kasi hindi naman paglabas ng baby, okay na siya agad, di ba? Ay, ang first draft, ang dumi-dumi. May nagsabi nga na the first draft is always shit. Sabi ko sa abroad na mentor. Yeah, madumi siya And dapat expect mo na madumi. Walang baby lumalabas na walang dugo at kung ano at umbilical cord na nakabit at alam kong pinakamagandang creature sa buong mundo ang anak para sa nanay. Pero marami pa siya. Paglabas. It's so unformed and so on. So, that's the first draft. Expect it to be marumi, puno ng mistakes. And that's the purpose of the first draft. For you to see kung anong kailangan linisin, kung anong kulang, kung anong sobra, kung anong may dadagdag. Do you like to involve other people, as many people as possible in the process of revision? Yes, oo. Nung nagsusulat ako ng short stories, ayaw ko. Kasi baka magalaw baka mawala yung spell. Pero nang nagsimula ako magtrabaho sa pelikula, natuto ako to let other people, ideas, people, to collaborate with other people. And I found out na maganda siya. So lahat ng nobela ko, meron akong group of readers, I pitch. Nakikita ko palang pag-pitch ko na sa mukha nila And then they come up with suggestions, and then I ask them to read the first draft, the second draft, and so on. Para kay we went through ilang tao sila? 10 yata, na kuminsan nasa sala namin. Bababa ako from upstairs, nagka-type, madaling araw. Babasa ko sa kanila yung sila chapter. Na yung revision team. Say, yeah, it's not working, it's working, it's maganda, it's ganito. So, lahat yan dumaan. So, wala akong ginawang trabaho ngayon na hindi nag-benefit sa tulong ng ibang mga tao. Hanggang sa copy reading, hanggang sa, ano ba ang spelling ng halo-halo? O, you, etc. So, I have 3-4 teachers na ginaguide ako doon pati doon sa ako ng tamang grammar. So sa nobela ko mas nagagawa ko 'yon. Sir, dami niyo pong awards and recognitions for both your novels and your scripts. Meron po ba kayong mas gustong gawin? I mean, do you have are you more impartial towards books or towards film? At kung pamipiliin ako mas books. Kasi yung novels, akin yun Pag pelikula, maraming inputs, and eventually it's the director. Siya ang pilot. Kumbaga, nagsisilbi lang ako sa kanya Material bibigay ko But siya ang nandun, nakatutok all the way until the end Although may mga director akong trabaho, may mga nakatrabaho kong director na gaya ni Marilu Diaz-Abaya na mulang concept hanggang final cut, editing and so on, ini-involve ako. Hindi pa rin akin yung pelikula. Pero yung nobela, even if maraming tumulong, naging reader ko, nag-suggest, nag-brainstorm and so on, lahat ng words doon, lahat ng punctuation marks, lahat ng decision, akin yun Solo ko yun So, mas fulfilling, mas masarap sa pakinamdam yung nobela. And pag may pelikula akong nagustuhan ng ibang mga tao at lumapit sila sa akin at humahanga sila, usually sabihin lang nilang husay-husay po niyo, Sir Ricky, ang ganda-ganda ng pelikula niyo, and they will even quote some lines. That's all. Pero yung mga nakabasa ng Para kay B or ng Amapola or Kalahating Baghari ngayon, when they approach me, mas intimate yung relationship namin ng reader ko. Kasi yung manananggal ng Amapola na tumaba ng tumaba at bagsak ng bagsak habang lumilipad, pag ginawang pelikula yon, isang artista lang ang makikita nila. Pero ito, nang binabasa nila yung nobela, kanya-kanya silang Giselle, yung character. So, habang binabasa nila yung nobela, parang kino-co-write nila with me yung nobela.
Kasi create nila yung kanyang Giselle niya. Magkakaiba sila eh. And so when they approach me na nagustuhan nilang nobela, may feeling sila na nagka-intimate relationship kami. Nag-collaborate kami on the novel. And so mas open silang magsabi na ganito po. At nagkukwento sila ng personal lives nila. Like itong sa Kalahati, ang dami nagkukwento ng karanasan nila. At pag nagpapa-autograph sila, marami bubulong magkukwento. Kami po nagkatuloyan kami ng girlfriend ko kasi ginamit ko itong para kaibigan, pang-propose sa kanya, and so on. So, it is so invigorating and exhilarating and amazing an experience. And you feel so blessed na you're a writer, na nagagawa mo to at nagre-react silang ganun in a more intimate manner. But of course, Sir Ricky, you're not just our writer, not just any writer, you are a national artist. Dito sa Pilipinas, may kasama bang pressure yung pagiging national artist? Does it add to the joy? Does it take away from the joy of writing? I think it's both. Maraming perks, maraming hassles. Alin yung hassle, sir? Ang dami-daming imbitasyon. Attend this, attend that, etc. I don't mind. Pero, ang pinaka-hassle sa akin, mahihayin ako eh. I think yung feeling before na you never belonged, na hindi naman nawawala eh. Kung ano ka nung bata ka, nag-improve ka lang, pero hindi nawawala eh. Nandun yung bata sa loob mo eh. So yung feeling ko na hindi ako nagbibilong, nahiya ako, outsider ako, hindi naman nawala totally eh, namamanage ko lang eh. So nahiya akong pumasok sa mga parties, kung wala akong kasama, hindi ako pupunta ng GMA Gala Ball kung walang and so on and so forth. So yung nahihiya ako na I feel na I don't belong. Pag national artist ka na, i-acknowledge ka nila, tatayo ka ngayon, pupuntahan ka ng ilaw, lalo akong nag-feel na I don't belong. Parang I'm being set apart. Of course, in a good way, even if it's in a good way. Yes, I appreciate. And wala naman akong masamang opinion eh. It's more depekto ko eh. It's more what's going inside me. Yung na-awkward ako, hindi ako komportable, tatayo. So, nung mga unang occasion, hindi ako marunong tumayo. Nakakatayo pa lang ako pag-acknowledge sa akin, maupo na ako. Sabi naman kasama ko, hindi, tumayo ka muna. Then tumitingnan ko yung iba, like sina Alice Reyes, tumatayo sila, kumakaway pa sila, lilingon sila. Hindi ako makalingon, hindi ako gusto ko maupo na agad. So, hindi siya masama. It's appreciation yun. And binibigyan nga nila akong pagpapahalaga eh. It's me, yung being set apart, having all this attention on you. So it took me a while, prinoseso ko yun. And then sinabi ko sa sarili ko na, hindi, ang binibigyan nila ng attention, yung writer, not just me. And ang writer, invisible sa industriya natin. Wala sa trailers, wala sa credits, madalas. Himala, when it first came out noong 1982, wala ang pangalan ko sa poster. Talaga, sir? Yeah, at that time, idea ko yun. Akong pumili kay Ismael Bernal, akong pumili kay Nora Honor. Inilako ko yun for 6 years, and then sinali sa contest ng ECP, kaya na. So that's mine. Sa 190 plus na scripts ko na na-produce, isa yan sa konting akin lang. And yet, nang lumabas yung poster, wala yung pangalan ko. So, yun yung kalakaran eh. Hindi dahil masama yung mga katrabaho ko. Nung time na yun talagang hindi sinasama? Even now, hindi naman talaga masyado eh. Pag tumingin ka ngayon sa poster, hanapin mo dun sa box yung pangalan ng writer ng daming mga kasamang iba pa. Eh, yung writer, katuwang ng director dapat eh. Nandun sila sa box. Sino nga bang writer dito? Mga ganun ka. So, hindi pa rin enough yung attention na binibigay. So, sinasabi ko sa sarili ko na the moment na nag-focus sila sa akin, ang binibigyan attention yung writer na invisible. And I'll do this. I should do this. You do it for everyone, for the community. Kasi ako nabigyan nung papel, nung trabaho eh. Hindi, sige, ngumiti ka at gawin. And eventually, I started enjoying it naman. Sige, kasama ng kaway, sir. Hindi pa. Next step pa yun. Okay. Lilingon muna. So, yun. So, para makita nila na may writer, hindi nagawa lang yung pelikula na nandyan na. May writer dyan sa likod niya. At isa akong example ng writer. Kasi ang laki ng body of work ninyo. Pwede po ba kayong pumili ng paborito ninyo doon? Kaya nyo bang pumili ng paborito? Hindi. Usually tinatanong yan sa akin, para akong namili sa mga anak ko. Yun nga eh. Sa bagay, sabi nyo, they're like babies. They're like, yes eh.
of the 190 plus scripts na na-produce, and then the novels, I think 4 or 5 novels, and then the others, the short stories, hindi ko pwedeng sabihin ito maganda, ito hindi maganda, kasi lahat sila tumulong para gumanda yung iba eh. Kung may mga ilang pelikulang hindi nag-succeed, dahil sa kanila kaya nag-succeed yung isang pelikula eh. Hindi ko magagawa naman yung pelikulang yun kung hindi ako dumaan sa mga hindi nag-succeed eh. So parang in a way pantay na sila lahat eh. Kaya I look at all my works as parang I'm writing one great work. Integrated lahat ng mga scripts at novels. It's one great work. It's a work in progress na matatapos pag tumigil na ako magsulat o namatay na ako. So it's just one great work. So hindi ako mamimili kung alin doon. So, bilang national artist, sir, ano po ang gusto niyong maiwan na legacy para sa mga creatives, yung mga susunod na henerasyon ng mga creatives? Hindi useless ang mga rap. Hindi useless ang magpursigi na makuha mo yung gusto mo. I mean, nanggaling ako sa circumstances na medyo mahirap, galing probinsya, walang means, kailangan magtrabaho. Hindi ko na may imagine na mararating ko yung narating ko ngayon. Noon, nung teenager pa lang ako. Pero lahat tayo nagsisimula sa ganun eh, bilang teenager na hindi mo alam, abutin ko ba itong pangarap nito, hindi magagawa ko ba, hindi makakaya ko ba, hindi eh. I think it's worth believing in oneself and put lahat ng mailalagay mong drive, effort, determination, passion, and so on, and go at it, and persist. And I think yun yung lesson namin eh. Lahat kami mga naging national artists o nakarating sa kung saan man kami. Nag-persist kami. Nag-work hard kami. Nangarap kami. Hindi kami gumibap, hindi kami bumitaw eh. Talagang nagsisimula lahat sa isang munting pangarap. Nagsisimula lahat sa isang munting pangarap na kung nag-fail, dream again. Work at it again. Go for it again. Kung nag-fail pa rin, go for it again. The going for it makes you a better person. Hindi yung output ang magma-make you a better person eh. Yung the going at for it, the trying, the persisting, the failing, binubuo ka niya bilang isang mabuting tao eh. In that process eh. Pag nakuha mo na yung gusto mong kuha, bonus na lang yun eh. Pero you've already become a better person. So, natupad mo man eh, hindi yung pangarap mo, pero nagpunyagi ka para sa pangarap mo, you've already become a better person. As I said, bonus na lang yung natupad na pangarap. Mga kapuso, this time we are gonna go behind the headlines and behind the usual narratives at tatanungin natin yung mga tanong na minsan yung iba ay ayaw itanong. Ito na po ang ating tinatawag na Confessions of an Icon. First question, what is one book that you have never admitted that you never finished? A book that you started to read tas hindi nyo na natapos? Marami. I mean, itong library ito, dami-dami at marami pa akong book sa taas, sa CR, sa bedroom, and so on. So, surrounded ako by books eh. And people usually ask me, nabasa mo ba lahat yan? Marami akong hindi nabasa. Yung iba kasi hindi pa siya panahon para matapos siguro. So, hindi ko pag-aksayang tapusin ngayon, babalikan ko lang siya. So, kaya nyo rin, sir, magbasa ng kumari 4 o 5 libro na sabay-sabay? Lipat-lipat ako magbasa ng libro. Okay. What movie or show have you secretly binge-watched multiple times? Marami sa Netflix. Maski itong, nung pandemic, syempre, wala kang choice. Pero ngayon, ano ba? Adolescence. Lately, sa Netflix, sinapos ko yung 4 na episodes niya, hindi ko siya mabitawan. Isang upuan lang yun? Yeah. Difficult to watch kasi devastating eh. Pero nakaglue yung... Hindi ko pa nagagawang panoorin, sir eh. Masakit sa dibdib. Kasi totoo siya. But mahalaga siya eh, pambukas ng mata eh. How about your comfort food after a long day of writing? Maski hindi long day of writing, mahilig ako sa pagkain. Ang dami eh. King crab. Wow, sarap. Oo nga eh. Lechon, mahilig ako sa lechon. So, minsan punta kami sa... La Loma? Yeah, La Loma. Dun sa... and then, ano pa ba? Peking duck. Mga ganun eh. Mga bawal actually. May diabetes na ako, but okay lang in moderation. So, actually eating becomes some sort of a, parang hindi lang, nagiging parang, and comfort food na rin. Maski na hindi yung comfort food na parang arroz caldo and so on. Parang comfort food na rin siya. So, kung minsan, pag may
pupunta na akong meeting na ako, itong meeting na to, o trabaho na to. Inisip ko na, but after that naman kakain kami. So, okay Makes lang. it easier to go through the whole thing. Parang reward. Parang reward na rin. Pag nagsusulat po ba kayo, meron kayong chichirya, kape, tsaa? No, music. Although lately, tinigil ko na muna. But I used to play music while writing. I was writing para I kept telling people I was playing Coldplay's Viva la Vida. Oh. Ngayon, angin mas OPM eh. Cup of Joe, Patutunguhan, ano pa ba yan? Estranghero pa. When in Manila. Napaka-varied Lola pala ng Amor. Yes, tastes niyo, sir. Or Broadway, or music ang ano ko. Ang comfort food ko. Na totoo. Music. Yun yung when I'm depressed, when I don't know what to write, when I don't know, walang direction sa buhay, what am I going to do, may bakanting oras, I go to music. I sleep naman naka-airpod sa, Talaga, sir? yeah, na Okay. Sony. Advertise, commercial. So, yun. So, music actually ang totoong Ang comfort totoong food comfort ko. food. Yeah. Sir, pwede ba namin malaman anong ginagamit niyo sa pagsusulat? Google Docs ba kayo? Microsoft Word? Microsoft Word Okay. pa rin ako. Oo. Matagal bago ko nabitawan yung manual typewriter, and then matagal bago ko nabitawan yung Word ba yun. Kaya nung napunta kami abroad, wala kami mahanap na computer shop para ma-print out siya. But ano na, Microsoft ako ngayon. Okay. Among all the characters na you have created, who would you like to have dinner with? Ito, sir. Si Elsa siguro, kasi gusto ko siyang tanungin na, nang pinagtapat mo yung katotohanan, alam mo ba na papatayin ka nila dahil ayaw nilang marinig yung katotohanan? So, bakit mo ginawa and so on? Baka it would be interesting to have that conversation in a light manner. Over king crab Over and king crab or Peking lechon duck. or so many favorite foods. If you weren't a writer, what do you think your job would be? Yun ang hindi ko alam. Wala akong alam eh. Kung fantasy yan, gusto ko maging rock singer. Ginawa na akong comics ng isang writer noon, Vicent Kuway, na gusto ko maging rock singer. Pero hindi ko alam saan na-entra, wala akong pitch and so on. So frustrated singer ako, na totoong frustrated. So fantasy yun. So that's not going to happen. So what will I be? Wala akong alam gawin eh. Maybe teach. Kaya lang ngayon teach writing eh. So wala akong may tuturo eh. So kung hindi writer, anong ituturo? Wala eh. That's how we know na talagang you were born to be a writer. Kasi I had no choice. If you could rewrite anything from your classics, what would it be? Nabanggit ko na to sa isang interview eh. Himala. I'd put in a little more humor. A little more lightness in some of the areas around. Yun, Himala. Marami pang iba, pero comes to mind now is Himala. What is your usual routine before you start writing? No, I go to the computer agad-agad pagising. At 3 or 4 in the morning, diretso na akong computer, and then magsusulat ako ng ilang oras. After that, saka lang magsimula yung day ko. Every single day yun. Maski na umuwi ako ng 1 o'clock or 2 o'clock ng madaling araw, the next day I'll still wake up at 4 or 5 and write. Latest na siguro yung 5 pagising. And then I'll write. As I said kanina, anything. I'll just keep writing just to reassure myself na I'm a writer. Na walang alarm yun, sir? Wala, hindi ko. Kusang gigising lang talaga kayo ng... Probinsyano ang body clock ko. Lumaki ako sa probinsya, di ba? Wake up with the, Sa tilaok ng manok. with the sun. Tilaok ng manok with the sun. What keeps you up at night? Netflix? Kuminsan YouTube, naghahanap ako ng mga... Kuminsan, kung walang magawa at walang kailangang basahin, kuminsan nagbabasa ng libro, like I'm reading Human Acts ni Han Kang, regalo ni Pepe Jok na yung novel. So, pero kung wala, naghanap ako ng mapapanood sa YouTube. Kuminsan The Boys, yung mga, ano itong nag-fourth turn na anong ito, hanapin ko na nga siya. Or ano bang, or kung anong balita, anything sa YouTube, sa internet social media I mean, hindi ako out of it. I mean, alam ko nangyayari. I get involved, inaalam ko. Yun yung liko ko Pag may nakabukas sa pinto, sisilip ako So, may ganun akong tendency to go and take a peek. Maybe it's a writer in me. So, sa gabi lalo pa, pag wala na magawa at gusto mag-relax bago matulog, maghanap na ako sa Threads o sa YouTube or sa Instagram or sa TikTok kung anong nagsa-social media ako.
Kung makikipagpalit po kayo ng writing style sa ibang, sa kapwa manunulat, kanino po kayo makipagpalit? Yung hindi ko style siguro. Kasi estilo ko mas Faulkner, mas ni Joaquin eh. Ernest Hemingway yung mas maiksing sentences. So, siguro Ernest Hemingway. Kasi hindi ako marunong magsulat ng ganun. Na short sentences. Maligoy ako eh. Talagang maligalig ako. I go in all directions. I go all over the place eh. I'm halo-halo kung pagkain ako eh. Hindi ako. Yeah. So yun. Para mas straight. So Ernest Hemingway. Yeah. Or poet. Nag-try akong gumawa ng tula. Pangit talaga siya lumalabas. So, na-try ko na lahat. Stage play, musical, and so on, journalism, literature, etc. Poetry, hindi ko talaga magawa. Pangit talaga siya. So ang daming mahusay na poets yan. Siguro. So, wag na lang. Sir, so kung magbibigay po kayo ng advice sa mas batang Ricky Lee, anong advice ang ibibigay niyo? Yung hindi ko alam dati, which is, embrace lahat ng hirap na yan, lahat ng frustration at doubts at rejections na yan, and then turn it around. Pag iniwasan mo siya, hindi mo siya mata-turn around, and it will stay inside you anyway, yung failure na yon o yung weakness na yon, and eventually, it will haunt you, o baka ibagsak ka pa niya. So, pag naranasan mo yon, if you feel down, feel down. If you feel rejected, embrace it, and then turn it around. You can turn it around. That time, kasi nung bata pa ako, hindi ko alam eh. Pero looking back, na-turn around ko pala. Kung minsan hindi ko sinadya eh. So you can turn it around. Sir Ricky, thank you so much thank po. you. Maraming salamat. Thank you. Mga kapuso, maraming salamat sa panonood at pakikinig sa episode na ito ng Power Talks with Pia Arcangel. Don't forget to like, subscribe, and download on Spotify, Apple Podcast, or GMA Integrated News streaming platforms. Till the next episode!